Artikulo 11. Gera po ng mamamayan ito. At para po sa ibang mga pahayag pa, narito po ang ating mga kasama. Siguro unahin po natin si Attorney JB Bautista. Magandang umaga po sa inyong lahat. At bumabati po kami ng isang mainit at masigabong pambansang araw ng ating mga bayani. Ngayon pong araw na ito ay National Heroes Day. Kaya po nararapat lamang na ang mga mamamayan magsimula ng ganitong klase ng kilusan. Nabubulabog ho ang ating buong lipunan ngayon. Maganda ho yung sinabi ni Pangulong Marcos sa ating mga mambabatas. Nung sinabi niya, ay mahiya naman kayo. Maganda ho yun. Ang problema, ang pinakamalakas pumalakpak, yung mga dapat nahihiya. Ba't ganoon? Tumatayo pa sila, pumapalakpak sila. Sila nga may kagagawan yan Kaya nagkakalunod-lunod dahil sa mga ghost na flood projects, flood control projects. Ngayon, ang dami na hong sumusulpot na mga detalye tungkol sa mga flood control projects na yan. Walang master plan. Basta't magkaroon lang ng proyekto, papasukin yan ng mga kontratista. Ngayon, hindi naman ho mangyayari yan kasi ang sinisisi ngayon sa Kongreso, DPWH. Yung iba ang sinisisi, kontratista. Pero hindi mangyayari yan kung wala yung politiko. Yung mga kongresista, lalo na. Bakit? Sa budget ho nagsisimula yan Ako ho, nanggaling, kaming dalawa ni Congressman Erin, Deputy Speaker pa ito. Nanggaling na ho kami sa Kongreso Nakita na ho namin yung proseso na yan. Nakita namin kung paano pinapasok ang proyekto doon sa General Appropriations Act. Pagkaya niluluto habang naghihiring ang Appropriations Committee. Tapos lulutuin pa doon sa BICAM. Tapos sinasabi ni Congressman Tiangco, meron pang small committee yan. Nung panahon namin, wala naman yan. Pero nagkaroon ng small committee. Tapos ilalagay mo dyan, yung chairman ng Appropriations Committee, kontratista. Alam nyo, marami ngayon sa Kongreso, puro kontratista na Dati kasi, yung congressman, may alagang kontratista. Yung alagang kontratista, nakabilin sa DPWH, sa district engineer. Ayan, maghahati-hati na yan doon sa proyekto. Kukunti ang lalanding doon sa proyekto. Konting pera na lang. Kaya butas-butas agad yung mga karsada. Nagkakabagsakan yung mga bridges. Nagbabaha. Mabuti nga kung meron Kung minsan, wala. Hindi na tayo natuto. Ang tagal-tagal na ho nito Magmula pa nung panahon ni Presidente Cory, meron na to. Nagkakaganya na. Ngayon lang talaga, sumobra na Kasi, nakita nyo ang Kongreso. Ang mga miyembro niyan ngayon, bilangin natin, marami diyang kontratista na. Di ba? Si Congressman Dong Gonzales, Deputy Speaker Pero kontratista pala Nandun yung pangalan niya sa sa mga opisyal na mga kontratista. Si Congressman Saldico, party list pa yan. Yung mga party list, mga kontratista na yung mga nandyan. Nung araw kasi yung mga party list, aktivista. Andyan po ang Sanlakas, andyan ang Partido Manggagawa, andyan ang Akbayan, Bayan Muna, Gabriela, Partido ng Anak Pawis. Ngayon, tingnan nyo kung sino nandyan ngayon. Mga kontratista, mga nauupo. Meron ngang partido na ang pangalan kontratista Saan ka nakakita niyan? O ngayon, ang problema ho nito, ang kailangan po nating bantayan at kaya kami nagsama-sama na rin ay upang makatulong doon sa marami ng initiatives na nangyayari. Kasi, nakikita po natin, yung nag-iimbestiga nung mga nagnanakaw ay siya rin namang nagnanakaw.
paanong iimbestigahin ng Kongreso yung sarili nila? Paanong iimbestigahin ng Senado na mayroong mga miyembro nila na siya namang nakikinabang din sa mga proyekto? Di ba? Paano mangyayari doon? Kaya nga po, ngayon, gumigising ang taong bayan. Matagal nang gising pero kukunti ang boses noon. Ngayon dumadami. Nandiyan ngayon yung mga kamukha nila Mayor Benji Magalong at saka nila Mayor Vico Soto. Mga mayors for good governance. No? Kailangan po magsama-sama ang mga initiative na yan. Meron po yung mga nag-iisip na palitan yung ating saligang batas kasi yung saligang batas marami ng depektibong. Pero ito, hindi ito lang gagaling kamukha nung charter change na nanggaling sa Kongreso. Meron din yung 6. Mga retired generals naman ito na meron silang mga demands. At dumadami na po ito. Bukod pa ito doon sa mga civil society groups, yung mga dati-dating andyan na, nagmamarcha sa kalye, lumalaban para sa karapatan ng mga mamamayan at yung ating mga labor groups na hindi naman humihinto. Pero ngayon, ang kailangan po palakasin ng tinig ng mamamayan. Kailangan po magkaroon ng malakas na initiative dito para talagang mag-imbestiga ng mabuti at mapanagot yung dapat mapanagot. Kasi wala nang napapanagot dito sa Pilipinas. Nag-i-impeachment nga tayo, nadi-dismiss Di ba? Yun, ang nag-imbestiga na doon, Kongreso na. Kongreso na nagsasabi may katiwalian. Sila na nga O doon sa confidential fund. Kasi hindi sila napupuruhan doon sa flood control O ngayon, ito na flood control naman. Sino na namang biimbestiga nito? Alangan naman sila, hindi ba? And therefore, we make this call to our fellow citizens. Come out. Come out. Pahiyain naman natin itong mga dapat mahiya. Lalo na po ngayong araw na ito, tamang-tama ang tiyempo ng pagkakalunsad nitong ating Artikulo 11. Alam nyo ito, Article 11 of the Constitution. Nung araw po, sabi ko lang ito na yung huli ko Nung araw po, meron sa ating jurisprudence na tinatawag na condonation principle. Condonation doctrine. Ano ibig sabihin yan? Kapag ikaw halal na opisyal, di ba, governor ka o mayor ka, no? May ginawa kang kasalanan. Hinabla ka ng administrative case. Inabutan ka ng eleksyon. Nahalal ka muli. Sabi ng Korte Suprema, sa susunod mong termino, wala ka ng kasalanan. Bakit? Pinatawad ka na ng iyong mga botante. Condone ka na. Pascual versus Provincial Board of Nueva Ecija decided in the 1950s. Yan sunod-sunod na na ina-uphold ng Korte Suprema yung jurisprudence na yon. Until it came to the point na sinabi ng isang justice, this was in 2015. Teka muna, kasi nung na-desisyonan yan, wala pa tayong Artikulo 11. There was no Article 11. Article 11 now requires that a public office is a public trust. And therefore, yung accountability ng public officials, kasi yun ang title ng Artikulo 11 Accountability of Public Officers. Meron na yan. Meron na tayo niyan. And therefore, the Supreme Court abandoned the condonation principle or doctrine in favor of accountability. Kasi kailangan palakasin yung accountability of public officers. Kaya nga po itong impeachment, talagang mapuprostrate ang Pilipino rito Dahil nawala yung accountability. O eto na naman, may flood control. Kahit papano, nagsasalita ang executive branch, napupuntirya yung legislative kasi ito gumagawa ng budget, maganda naman siguro for once and for all, magkaroon na tayo ng matinding paninindigan ng taong bayan tungkol sa bagay na to para matapos na to. Kasi ang hirap na nga ng buhay, ninanakaw pa pera. This National Heroes Day, I think we should turn a leaf. Lumaban na po tayo muli.
Magandang umaga po sa inyo lahat. Sususugan ko po yung sinabi ni former Congressman J.V. Bautista na sana hindi mahinto lamang sa pagsasalita ng ating Pangulo na maya naman kayo. No? Dahil alam naman po natin na talagang talamak ang korupsyon ngayon dito sa ating bansa. Kung babalikan po natin ng ating kasaysayan, if you will recall, after the midterms of 2013, under the presidency of Noynoy Aquino, unti-unti lumalabas yung usapin tungkol sa PDAF scam. Diba? Ngayon, fast forward, 12 years later, ibang scam nga ngayon ang pinag-uusapan. Kung dati pinag-uusapan soft projects, na kung saan yung mga soft projects ng mga congressman, sa iba't ibang mga training o fertilizer or whatever they will nominate, yun nakita, kaya nga nagkaroon po ng Napoles. Ngayon, hindi na soft ang pinag-uusapan natin, kundi hard, infrastructure. At dito, alam natin, endemic ang corruption. Kaya importante na yung sinasabi ng ating Pangulo ay hindi lamang mahinto sa paghihiya lamang sa mga kontratista, ng mga politiko, ng mga district engineers or ng Secretary of DPWH for that matter, pero kailangan po, kung iniisip niya na iba siyang Marcos sa pamamalakad ngayon, kailangan po niyang habulin itong mga taong ito. Dahil this will eventually might erase whatever historical judgment there was on the previous Marcos administration. So if he's really serious in going after corruption, despite the baggage that the family has, then this is the point where he can shine. And if he is serious, then he should create an independent commission. Huwag ho natin iwanan sa ating mga kongresista at senador ang investigasyon. Lalo-lalo na ngayon ang pinag-uusapan po natin yung budget for 2026. Kaya importante po yan. The floodwaters expose more than our fragile infrastructure. They reveal cracks in governance, missing billions, and the erosion of public trust. Every peso lost to corruption is a classroom left unfinished, a health center never completed, a family unprotected against disaster. This controversy over flood control projects highlights an urgent need: stronger safeguards for the people's money. The Liberal Party therefore renews its call for the passage of a genuine Freedom of Information law, one that opens government transactions to citizens, makes contracts accessible, and place accountability at the center of public service. Former President Benigno Aquino III reminded us, kung walang korap, walang mahirap. To give this principle life, we must build systems that allow transparency at every level. An FOI law empowers citizens, civil society, and media to follow the money and demand honest
stewardship. We call on the current administration to act with courage. Create that independent commission. Transparency strengthens institutions. Accountability restores trust. If we want to end the cycle of corruption and poverty, we must open the books, shine the light, and let the people see where the money goes. Magandang umaga po at marami pong salamat. Magandang umaga po. Yung corruption, umabot na sa kanyang katindihan. Dati, nangungumisyon lang sa mga proyekto, o babawasan lang ang mga proyekto. Pero ngayon, yung buong proyekto, ang tinitira na. Guni-guni na proyekto na lang. Walang pinapalabas na pera para sa proyekto. 100% ninanakaw. Ganyan nakatindi ang kakapal ng muka ng mga opisyal ng gobyerno. Garapal. Pero gusto kong sabihin na hindi lamang naman ngayon kay Marcos nangyari. Lahat ng administrasyong nagdaan na naaalaala natin pagkatapos ng mga termino, puro akusado ng pagnanakaw ang kanilang administrasyon. Mula kay Marcos Sr., hanggang kay Gloria, hanggang kay Duterte, hanggang ngayon kay Bongbong Marcos, talamak na pagnanakaw sa kaban ng bayan ang ginagawa. Kaya gusto ko lang sabihin sa lahat na hindi ito bago. Ito ay sistema na ng ating paggugobyerno. Walang ligtas kahit sino sa managdaang administrasyon. In billions, in trillions, at umaabot nga sa budget ngayon ng 2025, may tansya ko, naaabot sa 1.5 trillion ang nakalaang nanakawin, kasama na yung mga in-insert sa DPWH. Ganyan kalala. Kaya ang magdasal tayo o manawagan sa isang gobyerno na binubuo ng mga dinastiya at trapo na ang intensyon sa pagtakbo ay ang pagpapayaman para tayo nakikiusap sa pader. Dinastiyang politiko, trapo at elitistang gobyerno o politiko ang dahilan, ang punot dulo, hanggat ang mga taong ganito ang ating inihahalal sa ating pamahalaan, hindi matatapos ang korupsyon dahil wala silang intensyon sa kanilang pagtakbo, kundi ang magnakaw, hindi ang magpakahiro, hindi ang maglingkod sa bayan. Kaya ang punot dulo ng problemang hindi matapos-tapos sa ating bansa ay ang klase ng politiko at partidong naghahari sa ating politika. Dinastiya. Ngayon, nakakatuwa yung panawagang shame campaign. Ang aking mungkahi ay huwag lamang ipakulong. At sana huwag lang matali sa ang mga tinutugis ay ang mga kontraktor. Baka yan mapagaya kay Napoles. Makukulong si Napoles ng 55 years ngayon, pero yung mga nag-utos na mga senador at congressman nakalaya. At senador na uli ngayon. Ang aking proposal, huwag lang makulong. Ang gawin natin, part ng shame campaign, ipagpatayo natin ang rebulto sa Luneta. Ang lahat ng mapapatunayang nagkasalang mga politiko. At parang noon sa China, na yung mga taong dadaan doon para makasampal, magbibigay ng mga 10 piso o 20 pesos para sampalin buong panahon. At habang nandun yung mukha ng rebulto,
ay sinasampal ng taong bayan. Tingin ko yun ang mas magiging effective na paraan ng pag-shame campaign para hindi na tularan ng mga susunod na politiko. Huwag gigibain yung rebulto ng mga magnanakaw na mapapatunayan. At nakakatawa itong mga senador eh. Naghuhumiyaw ngayon ang mga senador na dapat tugisin, dapat kasuhan, dapat imbestigahan, dapat isadlak sa kulungan itong mga magnanakaw, itong mga may kasalanan. Samantalong nung panahon ni Sara, para sa impeachment, ni-imbestigahan, ayaw nilang imbestigahan. Mga ipokrito ang mga politiko natin ngayon sa Senado at Kongreso na ngayon nagpuputak na akala mo'y mga kung sino mga santo. Kaya, pang-ulitin ko lang, mga kasama, klase ng politika na mayroon tayo ang dahilan kung bakit hindi matapos-tapos ang korupsyon, bagamat lahat ng administrasyon ay nanawagang itigil yan, hindi nangyayari dahil dynasty, elite, at trapo ang klase ng ating mga politiko at partido dito sa ating bansa. Yan ang dapat wakasan. Magandang umaga. Naiilahad na ang issue na ito sa perspektibo nung patindi ng korupsyon. Gusto ko naman lagyan ng isang kakaibang perspektibo, konektadong perspektibo para malagyan natin ang konteksto at makita natin kung gaano kaseryoso ang pagnanakaw pagdating sa flood control projects. Hindi lang ito pagpapayaman ng mga korap na politiko, meron itong consequence sa buhay at kabuhayan. At ito'y nangyayari sa konteksto na ang buong mundo ngayon at sinasabi ng mga scientist, tayo ay nahaharap sa isang climate emergency. Na itong climate emergency na ito, sinasabi ng mga scientifico at mga dalubhasa, kung by 2030, hindi natin naibaba at na-maintain ang pag-init ng ating mundo sa 1.5 degrees, lahat ay magiging irreversible at ang ibig sabihin ng irreversible, hindi na maging tulad ng mundo ang kakaharapin natin. At 1.5 degrees, 90% of our coral reefs will be destroyed. Magkakaroon ng tinatawag na extreme weather events, matinding pagbaha, matinding tagtuyot, wildfires, landslides sa buong mundo. Magkakaroon ng pagtaas ng tubig, mababaha permanently ang mga coastal areas. Marami sa mga isla sa buong mundo, island nations, ang mawawala sa mapa. At tinatawag nila itong climate emergency na ito na isang existential crisis. Ang ibig sabihin yan, nanganganib na ang sangkatauhan na magkaroon ng extinction. Kaya nga nila tinatawag na merong extinction revolt ngayon. At ang mga scientifico, sinasabi nila na hindi natin makakamit yung paglimita sa 1.5 dahil ngayon pa lang, tayo ay pumupunta na sa 2.2 degrees na pag-init sa buong mundo. Kaya nga importante sa mga scientifico at nananawagan sila na kailangan nating umaksyon sa buong mundo. At itong mga scientificong ito ay nagdideklara na rin ng scientist revolt. Sila ay nagpapa-handcuff sa mga building para i-highlight ang need ng mga gobyerno na kailangan ng rumisponde sa climate emergency. Ang mga scientifico sa Spain, binabato nila ang Spanish Parliament ng red paint, nagpapakulong sila. Revolt ang kanilang sinasabi. Dahil extinction ang mangyayari. At dito sa Pilipinas, lahat ng sinasabi ng scientificong yan ay nararanasan natin dahil ang Pilipinas ang identified as the most vulnerable pagdating sa climate crisis at sa climate emergency, pagdating sa extreme weather events
Tayo ang daanan ng matinding bagyo at baha. Tayo at bagyo at baha na yan, hindi na yan unpredictable, yan ay magiging normal thing. Na hindi tulad sa pagbaha nung dating panahon. Ang pagbaha sa ating bansa ay para kang sinabugan ng nuclear bomb every time na magkakaroon ng baha. Hindi adaptable ang ating bansa doon sa mga ganyang challenges. At pinapanawagan na dapat ngayon pa lang magkaroon tayo ng tinatawag na climate mitigation and adaptation. Ang ibig sabihin ng adaptation, kailangan na nating harapin itong problemang ito, ang ating mga komunidad, kailangan nating proteksyonan, mag-adapt ng measures. Kapag dumating ang extreme weather events, hindi pwedeng patumpik-tumpik. Kailangan isang komprehensibong climate plan dahil sigurado may mamamatay. May mamamatay at sa ngayon pa lang na ganyan pa kalimitado, hindi naman limitado pero severe na rin, ang ating climate crisis, may mga namamatay nga. Tuwing nagkakaroon ng baha. Sa maraming level, kahit leptospirosis, papatayin ka. Nakakamatay ang hindi ka magresponde sa mga pagbaha at mga pagbagyo. Nakakapinsala ng kabuhayan at maraming mamamatay sa gutom. Yung mga sinasabi nilang irreversible, dahil sa korupsyon ng gobyerno, nararanasan na natin anong ibig sabihin ng irreversible pagdating sa pagkakaiba na ng buhay. Pagkakaiba ng mga weather patterns. Ang ating kabuhayan, mga magsasaka, nasisiraan ng kabuhayan. Ang ating mga komunidad, nawawala ng mga tahanan. At mga namamatay dahil sa landslide at saka sa bagyo. Tapos nanakawin mo pa ang flood control project. Hindi lang sa nanakawin, hindi mo totohanin. Samantalang, sinasabi na sa buong mundo kailangan magkaroon ka ng climate adaptation. Itong gobyernong ito parang baliwala sa kanila ang isang existential crisis. Totally incapable of responding to the problems that we are facing. Capable, bulok. At hindi lang bulok, walang climate adaptation, peke, at ginagawang negosyo ang mismong climate crisis. Ang mismong pagdating ng bagyo, ginagawang oportunidad para kumita ng bilyon-bilyon na tayong pinagbabayad. At kung may mga mamamatay man, yung mga nagnakaw na yan na sa kanilang kamay ang dugo. Kung si Duterte ay guilty ng mass murder, etong mga to equally guilty ng mass murder. Ganyan kasivir ang ginagawa ng mga korap na politiko na yan. Sa konteksto na tayo'y magiging extinct na. At vulnerable ang Pilipinas sa climate emergency. Hindi lang dapat na hindi sila maging korap, dapat mag-adapt na sila sa nangyayaring problema sa buong mundo. Tutuhanin climate adaptation at hindi tayo makakasurvive ng mga ganitong problema at sakuna nating mararanasan kung hindi natin sisimulan sa pinaka-basic na prinsipyo ng accountability na yung mga ganyan, dapat nga yan hindi lang alam mo yun, iniimbestigahan. Dapat merong masampulan na lahat ng mga korap na ganyan dahil ang kanilang krimen ay severe dahil sa sirkumstansya na meron tayo, dapat masampulan lahat. Kung nanawagan tayo ng accountability pagdating sa confidential funds, tinutugis ang mga Duterte na dapat naman itugisin, dapat din tugisin ang lahat ng mga korap na nagnanakaw ng mga pera at bilyong-bilyong pondo sa flood control projects. Yan lang po at maraming salamat. Bago yung question and answer dito sa ating mga kaibigan, papakita ko lang sa inyo kung gaano ka-epektibo na itong mga inisyatiba natin. Ako po'y maraming kaibigan sa iba't ibang dako
at nakumbinsi ho natin sila na maging matatenga ng taong bayan. At mapakita po namin mamaya sa inyo itong photo na ito ng isang high government DPWH official na nagkakasino. Ito ay ilang 2 days yata after na sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na mahiya kayo. Eh itong taong tong hindi nahiya. Pumunta doon sa casino at yung pera natin mismo, pinaglaro niya. So, bakit? Ito po VIP kaya makikita nyo wala masyadong tao. Mamaya akong papakita ko, ayun. Yung pala yun. Sabi ko sa akin, nagbanta-banta pa, pakiko sa kanila, di ba? Oh. Yan po kasi alam niyo naman ng mga opisyalis ng gobyerno, di ba? Anong pinagbabawal sa kanila? Pumasok sa casino at maglaro sa casino. Tama ho ba? Oh. So, anong illegal dyan? Kinunan talaga yan ng isang mamamayan na hindi natakot. Kaya sinasabi ho namin sa inyo, kapag ka nakumpleto na yung 70, actually kumpleto na yung 77, gusto ko naming madagdagan, kaya ako kami nagpa-presscon, para mismong tayo mismong mga mamamayan ang mag-contribute ng impormasyon. Isa lang natin yung mga yan at ilalantad po natin sa taong bayan bago natin ibigay dun sa ombudsman o sa iba pang mga legal na mga institusyon. Panahon na po para tayo mismo ang kumilos. Dahil kung hindi, kawawa po Hindi lang naman tayo di ba? Yung mga anak natin, yung apo, hindi ko ba kinaawa? Sabi nga ho ng Pangulo, pinapangutang pa daw ng gobyerno yung ninakaw nila. Mantakin niyo yun. So, yan po. Dadami pa ho yan sa mga susunod na araw dahil magkakaroon po ng website, ipupunta po namin doon yung mga impormasyong nanggagaling mismo sa ating mga kababayan na naniniwala sa paglalaban at pinaglalaban ng Artikulo 11. Maraming salamat po. Question and answer na po. Hello po. Sandali. Hello po. Alan Gatos po from GMA DCWB. Siguro kahit sino sa panel natin yung sumagot. Ito po. Ito ako. No? Binabanggit nyo ho kanina no, na isa sa ilalim ng mga sangkot sa mga katiwalaan sa korupsyon na to. Kaya lang ho, yung mga kababayan na ho natin mismo nagsasabi na makakapal ang mukha at manhid na yung mga sangkot dito sa mga korupsyon na to. Tatalaban pa ba sila nitong mga shame campaign na to kung hanggang hindi naman makakasuhan, hindi hahantong sa totohanan na pagpapapanagot dito sa mga sangkot sa korupsyon, katiwalaan na to, partikular na itong pinakamaingay, yung flood control project. Sagutin ko na. Ako nagsabi ng shame campaign. Hindi lang naman shame campaign. Ano? Ang una ko sinabi ay dapat makulong. Pero sabi ko, hindi lang makulong kasi pag nakakulong, pag nakalabas, tumatakbo pa ang senador Ang tingin ko, tingin ko maganda yung ginawa sa China na mga akusado na napatunayan, ginagawa ng rebulto. Tapos sinasampal ng mga tao, tuwing mamasyal yung mga tao doon sa park, sinasampal nila. Malamang yung makapalang muka na politiko na rebulto, pwede ngang hindi talaban. Pero yung buong angkan niya at yung mga kababayan niya, malamang tatamaan nun. Kaya't wala nang susunod na magnanakaw na tulad nung rebulto na yon. Kaya tingin ko effective yon na hindi pa nagagawa natin sa Pilipinas. Maglagay tayo ng lugar sa Luneta na gawa ng rebulto ng mga papatunayang mga magnanakaw. Kaya lang baka hindi magkasya sa Luneta sa dami. Si Alan.
Tama naman yung sinabi mo, no? Kasi nga, yung example niyan eh, sinabi ng Pangulo, mahiya naman kayo. Wala naman nahiya eh. Nagtayuan pa't nagpalakpakan yung dapat mahiya. Dapat tahimik yun eh, di ba? Dapat sana nakatingin sila sa ibaba, nagmumuni-muni doon sa mga pinaggagawa ng kasalanan. Pero sa kanila kasi hindi kasalanan yun eh. This is normalizing corruption eh. This is the normal. Ang normal, ito si congressman or senador, mag-i-insertion ng project, meron siyang sarili niya, siguro pamilya niya o kaya best friend niya, kontratista, yun ang kukuha ng project, doon i-award yun, sigurado. Kasi ibibigay ni DE yan eh, ni district engineer. Alam, bidding-bidding yan, moro-moro. O pagkatapos, bahala na si kontratista, bibigyan yung district engineer, tapos yung para kay congressman or para kay senator, andyan na. Sinabi naman to ni Ping Lacson eh, in one of his privileged speeches recently, di ba? Kaya, sa Japan kasi, pagka hiniya, nagpapakamatay yung public official. Nagsesepuko, di ba? Harakiri. Sa China, hindi ko alam na sinasampal-sampal yung rebulto eh. Binabaril. Pagka nahuli, halimbawa, yung chok, di ba, nilalagay nila sa gatas. Pag nahuli kung sino, summary lang ang ano niyan, ang trial niyan. Summary, kailangan naman may trial eh. Hindi naman pwedeng walang trial eh. Kasi pag may kaaway ka at pinagbintangan ka lang, hindi naman pwede parusahan ka agad. Kailangan meron. Due process, di ba? Kaya lang, sa China, pag nahuli ka, babariling ka. Dito, hindi naman siguro mangyayari yon. Kaya nga lang, sa karanasan natin, ang dami ng nahuhuli. Pero meron bang nakulong except si Napoles? Nakulong sandali, di ba, napawalang sala. Pinagbabayad lang, isoli mo yung pera, hindi pa maisoli. Mabuti na lang natalo sa eleksyon. Alam nyo na kung sino tinutukoy ko. Pero marami yan eh, hindi lang isa yan eh. Laganap sila. At yung Kongreso, naging kuta na, naging pugad na ng mga kontratista. Sila na mismo ang nagiging congressman. Fine example nga niyan ay si Saldico, na ginawa pa nilang Appropriations Committee Chairman. Ngayon, saan mag-uumpisa para baguhin lahat ito? Ako, tama naman yung mga sinasabi ng ating mga kasamahan dito sa mesang ito. Systemic ang problema. Malalim ang ugat ng problema. Lahat sila sangkot. Kaya lang, let's play it smart. Kasi nagkakagulo sila ngayon eh, kahit sila. Nagtuturuan. Nakikita nyo, di ba? Sa Senado ngayon, nagsasalita si Ping Lacson. Nagsasalita si Tito Soto. O di mabuti. Merong magtuturo. Sa Kongreso, nagsasalita si Toby Chanco. China-challenge niya ngayon yung Appropriations Committee dati. Hanggang sa ngayon, hinahanap niya yung small committee. O di mabuti. Kasi nagkakaroon ng mga ganyang klaseng dynamics among the ruling class. Nagkakaroon ng bitak-bitak, nagkakaroon ng weaknesses o yung kahinaan. Kasi yung kalokohan nila, hindi na basta-basta makakalusot. And we have to strengthen this. Dito ngayon dapat pumasok ang mamamayan. Kasi tayo, wala tayong kapangyarihan ng gobyerno eh. Pag nagsalita tayo, kailangan marami. Kailangan makaabot sa marami. Kailangan natin ng media. Kailangan ng social media. Para ang kampanya ay maging effective. Kasi kung hindi, happy-happy lang yung mga yan. It takes 3 to tango dito sa corruption na to. The congressman or senator na naglalagay ng project, yung kontratista na kukuha ng project at gagawa ng project at magbibigay ng mga kickback at yung DPWH. And to a certain extent, COA. Kasi, bakit naman ang COA hindi kumikibo? Kasi hindi naman nakakaabot sa taas eh. Dahil doon pa lang sa COA na local, may suksok na yan. Meron na yan. So lahat yan meron. Bids and Awards Committee, COA. Meron yan eh. Kumakalat ang pera. Kumakalat ang pera. Ngayon, meron din namang media eh. Di ba? Pati naman media eh.
Pero sigurado ko, kayo hindi. Kasi andito kayo, kinocover nyo kami. Pero yung mga sikat na mga gumagawa ng mga feature, kilala nyo na kung sino yun. Di ba? Gagawa sila ng programa. Tingnan nyo to. From rags to riches. Mula mahirap, naging mayaman. Bakit? Dahil sa tiyaga at saka sa sipag. Katakot-takot ang mga mamamayan natin na masisipag eh. Di ba yung mga nagdi-deliver ng panda, ng Grab. Sobrang sila. Di ba? Sobrang silang sipag. Yung mga teacher, nagtututor, sideline. Yung mga nurse, nagtitinda ng pagka sideline. Double job. Pero hindi umaasenso. Bakit ito umasenso? Ano sagot? Ang linaw ng sagot eh. DPWH. Kailan po ba kayo nag-umpisang magkaroon ng kayamanan, yumaman? Nung pumasok kami sa DPWH. Kontratista yan. Pumasok sa DPWH, yumaman. 1 plus 1. Ano ba naman ang kailangan nating maintindihan doon? Di ba? Kaya lang, yung media, para ipipresenta sila, tignan nyo sila. Ganito tayo. Sana all. Di ba? 4 na po, luxury vehicles. Mayaman, tumatakbo pang mayor. Mabuti na lang natalo. Di ba? At malakas yung kalaban. Mga kababayan, nano-normalize po ang corruption. Ang corruption kasi matagal na noong pa. Pero ngayon, sobra-sobra naman na talaga. Nalulunod na yung mga tao. Sinasabi nga ni Kaluk na existential na yung problema natin. Kasi gutom, di ba? Kawalan ng eskwelahan. Kawalan ng trabaho. Tapos malulunod ka pa sa baha. Bakit naman ganyan na nangyayari sa Pilipinas? Ngayon, kung hindi kikibo ang mga mamamayan, kasi naintindihan ko naman, alam nyo, nagkaroon na tayo ng maraming people power fatigue. Di ba? People power 1, people power 2, people power 3. Hanggang saan ang people power natin? Hahanap tayo ng mga paninibagong anyo ng paglaban at pakikibaka. Ito yung isa sa mga naisip natin para naman, yung sinasabi ni kanina, na paano gagawin nyo? Hindi naman na yata nahihiya yung mga yan. Tama Tama ka doon. Hindi nahihiya Subukan natin. Pero at the end of the day, ako bilang isang abogado, talagang kulong lang ang dapat sapitin ng mga yan. Kulong. Nakulong si dating Pangulong Duterte sa Netherlands. Mabuti na lang, di ba? Mauulit pa ba yung extrajudicial killing? Pagka nakakulong yan, hindi, di ba? Walang papatay ng kagaya ng ginagawa nila. Yun ang isang matibay na paraan para mangyari ito. Ngayon, kung ang Pangulo, sabi nga ni Kong Erin, kung ang Pangulo, seryoso sa sinabi niya, nalalabanan niya yan, ito na ang pagkakataon niya. At maaari itong pagkakataong ito, samahan siya ng taong bayan, hindi lamang siya siguro magkakaroon ng mas magandang pangalan, pero baka sakali, masolve natin ang isang malaking problema. Hindi natin masosolve lahat. Pero isang malaking problema na pumapatay sa Pilipino. Okay. Hello po. Last question na lang po sa akin. No? Nababanggit nyo rin, maliban sa yung accountability, makulong, maparusahan dahil dito sa korupsyon na to. Sa ngayon, ongoing pa yung paghahanap ng ombudsman. Wala pa talagang opisyal na inaitatalaga sa ombudsman. Gaano ka-critical na ang maiupo na ombudsman ay independent at hindi parang dahil baka politiko or malapit kung kanino man ay naupo, baka wala rin nung patutunguhan yung mga sasampa na kaso laban dito sa mga sangkot na to sa katiwalian. Naku, mabuti, Alan, at nabanggit mo yan, Kasi mag-a-appoint ng bagong ombudsman. Ako na rin, ano magiging papel ng Artikulo 11 para bantayan kung sino man yung mauupo na yung maupong ombudsman. Sa ngayon, hindi pa dyan nakatuon ang atensyon. Tama ka, but calling our attention to that is very significant, Kasi, yung ombudsman, 7 taon yan Kaya nakita nyo, kahit
Membro ng Korte Suprema, bumababa pa eh, para mag-ombudsman. Saan galing si Ombudsman Samuel Martires? Di ba Supreme Court yan? Justice yan eh. Di ba? Oh. Pero the Ombudsman has a very checkered record in this country. Naalala nyo noon si Anyano Desierto? Wala namang nakukulong na korap noon eh. Kasi madaling ayusin. Di ba? Oh, ngayon, ang ayaw nating mangyari, number one, ombudsman na prone to corruption. Kasi height na talaga ng ano yan, ng skandalo yan. Biro mo yung nagbabantay ng ombudsman na dapat bantayan yung ating public officials. Eh siya mismo, tumatanggap. Hindi po pwede, di ba? Kaya lang nangyari na rin in the past yan eh. Ngayon, hindi dapat mangyari. Ngayon, isa pa naman, yung partisan na ombudsman. Politika. Ha? Politika kasi kakampihan niya kung sino yung nag-appoint sa kanya. Tama rin, kailangan bantayan. But at the end of the day, it's a presidential appointment. Siguro, mapaabot lang sa ating Pangulo na ikaw na rin nagsabi ayaw mo ng korap. Baka naman yung pipiliin mo na maging ombudsman ay yung talagang malinis ang record at sigurado tayo na gagampanan ang trabaho ng isang ombudsman. Maganda yung pinili ng Pangulo doon sa appointment niya ng Solicitor General eh. Nagulat ako doon. Si Dean Darlene Berberabe ng UP College of Law. Napakalinis ng record, no? At saka napakagaling ng kanyang track record as a lawyer. Doon inilagay sa Office of the Solicitor General. Maliwanag, walang connection yan. This was purely on the merits. If you ask me, wala akong makita na political connection ng Berberabe sa Marcos. Paano nangyari yun? So that was a good appointment. That was a good decision. And I hope, dito Alan, sa appointment ng ombudsman, he will follow the same pattern. Na kumuha siya ng ganyan rin, nakalinis at kagaling na ombudsman who will serve beyond this term. Yung ombudsman, yan lang ang katangi-tanging posisyon sa Pilipinas na officially tinatawag nating Tribune of the People. Ang Tribune of the People, yan ay based yan sa Roman Empire na nung panahon, lahat ng mga senador ay mga galing sa slave-owning, land-owning na aristocracy. Nagtalaga ang mga Romano. Sabi nila, lahat tayo dito, mga slave owner at saka mga land owner eh. Ngayon, para at least man lang may konting boses naman, ang mga maliliit, magtalaga tayo ng tinatawag na Tribune of the People. Ibig sabihin, People's Champion. Yan yung magbabantay sa atin. Sa ating Philippine legal system, yan yung ombudsman. Official yan. Tribune of the People. So, by the fact na Tribune of the People yan, very important na yan ay hindi beholden doon sa nag-appoint sa kanya. Kailangan champion of the people. Nagbabantay sa interes ng lahat kontra sa mga korap at hindi lang korupsyon ang binabantayan ng ombudsman. Ang kanyang mandato, pati inefficiency. Kapag hindi nagagawa ang mga kailangang gawin, pwede niyang i-call out anyone sa gobyerno. Kasi Tribune of the People siya eh. Unfortunately, in our history, marami tayong ibang mga naging tribune. Yung mga tipong mga proactive, independent na mga in-appoint, I could name a few. I could name, for example, yung dating head ng Immigration Bureau na si Miriam Defensor Santiago. She herself acted like the Tribune of the People pero siya ay immigration chief. Proactively, pinoprosecute niya yung mga pedophiles nang meron siyang inisyatibo na hindi siya beholden sa mga kriminal, hindi siya beholden sa kung sino mga political na mga forces out there that could influence their decisions. I could also cite yung aking dating boss sa law firm, si Frank Chavez, Solicitor General naman. These are public offices na hindi officially Tribune of the People but they acted independently, proactively in order to
protect the interests of the majority. Pero wala pang ombudsman, I would say, na kahit siyang official tribune of the people, ay naging tribune of the people. And most likely, beholden sa nag-appoint sa kanya. We must have that. If we have a problem and we say that corruption is already systemic, it's no longer a case wherein ang mga public officials natin ay nagsabay-sabay lang naging immoral at magnanakaw. It's not their character lang ang problem ngayon. There is such corruption na ang mga public official mo, kahit gaano kagandang sistema mo, meron talagang mga wayward, may mga rogues talaga dahil sila mismo corrupt. Pero madaling sugpuin yon. Ang problem sa corruption natin is way, way more serious and grave. It is systemic corruption. Corruption embedded into the very government system that we have. Because we are being ruled by dynasties, and dynasties cannot thrive without accumulating wealth from our public funds. As long as our system is dynastic, held by families and clans in the local to the national areas, corruption will always be part and parcel of the system. It will be embedded into our budget deliberations in how we disburse public funds and how we dispense with public service. It is systemic, and if that's the case, the tribune of the people must be able to handle that problem and face and confront that problem in the most independent and proactive manner and be really the champion of the people. Sir, magandang umaga po. Vic Sumintak from Net25. Sir, aware naman tayo lahat na ang Senado nagsimula na sila ng investigation through the Senate Blue Ribbon Committee, and the House of Representatives ay binuunan nila yung tinatawag nilang TRICOM na probably within this week ay magsisimula din sila ng investigation regarding the issue of corruption on the government projects. Ang tanong ko po, paano natin makukumbinse si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sabi nyo dapat magkaroon ng independent fact-finding panel or body to conduct this investigation para maging neutral. So ano pong gagawin ng Artikulo 1 para makumbinsi ang Pangulo? At kung makukumbinsi nga ang Pangulo, sino-sino ang gusto nyong bumuo ng independent fact-finding body? Well, maski sabihin natin nag-umpisa na yung investigation sa Senado and sa House of Representatives, wala naman requirement o wala naman sinasabi na hindi pwedeng mag-issue ng isang executive order ang Pangulo para magtayo ng isang independent commission para mag-imbestiga sa mga nangyayari nga dito sa flood control issue na ito. So paano natin gagawin? Well, hopefully sa tulong po ng media, sa tulong po ng mamamayan po natin na alam po natin na naskaskandalo na sa nangyayari po dito sa usapin ng mga proyekto na binubulsa lang yung pera, dapat lahat tayo sumulat, no? Sumulat sa ating Pangulo na ito ay isa sa pwede niyang magawa, no? At lalong mapaganda ang kanyang legacy kung gusto niya. Ngayon, sa pangalawa, kung sino-sino yung mga upo dyan, well, sana konsultahin ang taong bayan. Dapat mga taong may integridad, na walang bahid, na masabi po natin na dungis sa usapin ng korupsyon, na dapat po natin ilagay po sa pwesto. Ito'y importante para may credibility yung committee na itatayo. Kung yan ba ay simbahan, no? Pwede po tayo maglagay kung tatanggapin ng simbahan na sila po ay sasali sa isang komisyon na itatayo ng ating Pangulo, bakit hindi, no? Pero importante yung mga taong ilalagay dyan ay mga taong may integridad. Dahil kung meron pong tao na questionable, syempre, yan ang magbabagsak sa isang komisyon na itatayo. So, ang solusyon po dito, dapat kinukonsulta ang mga mamamayan para malaman kung sino yung
yung ilalagay sa komisyon na yun? Doon sa unang question, doon sa unang tanong, kailangan mag-ingay. Kailangan mag-disrupt. Kaya kailangan natin ng media. Kasi kung minsan sa inyo rin ang gagaling yung mga memes na kumakalat sa social media, palagay ko pagka merong malakas na clamor, yung sigaw ng taong bayan, siyempre hindi natin i-rule out dito, kailangan meron ding pumunta sa kalsada eh. Hindi lang pwedeng pag ganitong press con eh. Kailangan mamamayan natin lumabas. And I think yung ating middle class will be responsive to this eh. Kasi alam nila yung issue ng corruption, dyan maraming galit eh. Ngayon, as to yung composition, maaari sigurong manggaling na sa mga civil society groups yung kanilang mga isasuggest. From the top of my head, ako lang. Chief Justice Renato Puno comes to mind. Very credible, at saka talagang hindi mo matawaran ang patriotism niya. Kung may panahon si Cardinal na ba si Ambo, David? Si Cardinal Ambo, kung may panahon siya, maganda sana nandun siya. Very credible. At saka progressive-minded. Of course, civil society has to be there. Somebody credible from civil society. Labor has to be there. Kasi sobra tama sa mga uring manggagawa ng mga nangyayaring ito. So I think a voice from labor would also be a good addition. All the rest, pipiliin na yan. At sana naman yung mga mamamayan, magkaroon ng malaking boses na, kayo mga media, yung mga, di ba, nagsusulat naman kayo opinion eh. Magsabi rin kayo kung sino sa tingin nyo. Marami pa namang matitinong Pilipino. Hindi pa naman tayo nauubusan. Marami lang sa kanila ay nahalal sa Kongreso at saka sa Senado at saka na-appoint sa DPWH. Iyon, sigurado, hindi na pwede yon, di ba? Pero marami pang mga disente at matitinong Pilipino. May pag-asa pa po tayo. Good morning po. Dagdagan ko lang. Sabi ni JB, baka daw. Yun ang pinakamagandang move para magkaroon ng kaseryosohan. Independent investigating body ang gawin. Tapos majority, dapat ang framework, kunin sa mga sektor, mga kinatawan ng sektor. Pero siyempre, mga academy, mga professional, ay isama. Siguro may dalawa akong babanggitin. Isama natin si Cielo Magno at saka si Heidi Mendoza. Yung mga dalawang yun, mga medyo expert sa numero. Pero dapat, ulitin ko lang, dapat may majority manggaling sa kinatawan ng sektor. At hindi mga politiko. Hindi galing sa Kongreso, hindi galing sa Senado. Yun ang dapat. Sino? Pwede rin politiko, si Mayor Benji Magalong. Oo, mas mature kasi yung Benji Magalong. Ang dami niyang alam eh. Kaya kung maaari, pagka naman si Bito, marami ng mayor mawawala sa posisyon. Okay na yung may isa. Si Benji Magalong is a good choice. Kaya lang, inaaway siya naman congressman, di ba? Sinasabihan siya na huwag ka madaldal. Ginaganon siya ng congressman eh. Talaga nakakaya naman yung ginagawa nito mga congressman na to. Ito na nga yung matinong public servant, nagsasabi na ng kanyang mga nalalaman tungkol sa mga korupsyon sa public works. Pagkatapos gaganunin pa, di ba? Inaabuso pa, pinagsasalitaan ng hindi maganda. Ako, sa tingin ko, kung magkakaroon tayo ng isang very credible at saka high-powered na investigating commission created by executive order, I guess the name Benji Magalong would be a very good addition. Good morning po, Noli ng PMI News. Sir, yung sinabi po ni Speaker Romualdez na magiging observer daw po yung civil society organization, makakatulong po ba ito para mawala yung dagdag sa budget? Thank you po. Sana maging on guard lang tayo sa tinatawag nating tokenism. Kasi yung sasabihin nating mag-participate, maging observer,
dalawa ang pwedeng maging resulta niyan eh. Kung hindi ka sincero at token lang, nagiging legitimizer pa. Kasi sasabihin mo, oh, nag-observe naman ng civil society, so walang korupsyon. Kapag tokenism, it will serve the purpose of the corrupt. Kasi sasabihin nila, meron namang bantay. Pero dahil token, hindi naman talaga nabantayan. Malilegitimize yung budget na naka-embed ang korupsyon. So okay yon. Pero huwag token. And para hindi maging token, hindi lang simpleng bibigyan mo ng mga figures and numbers ang civil society, merong certain degree of participation and scrutiny by civil society. Di ba? Participation meaning to say, pwede silang mag-question. Pwede nilang sabihin kung ano ang kanilang saloobin pagdating sa mga proyektong yan. Pwede ang kanilang mga ideas ay kunin mo. Kung baga, meron talagang meaningful na pagbibigay ng boses at espasyo sa civil society, and that's the only way na hindi magiging tokenism at talagang mababantayan yung budget process. Para sa akin kasi binanggit mo na rin lang yung pangalan ni Speaker Romualdez. Siya kauna-unahang dapat imbestigahan. Yang speaker na yan. Kasi lahat ng insertion kalokohan niya yan Mangyayari ba yan kung hindi niya alam? Sino naglagay kay Saldico? Siya. Sino kasapakat ni Saldico? Siya. Oh. Dapat yung speaker na yan, kasi alam nyo, gumagawa sila ngayon ng mga camouflage. Di ba? Pag sinabing mahiya kayo, palakpak tayo para mukhang hindi tayo guilty. Tapos, magkakaroon nga, kasi itong panahon na ito, mag-umpisa na tayo sa budget hearing So, siga na Appropriations Committee dyan. Yung mga secretary, bilay na dyan. Lahat ng hihingi ng budget, bilay na dyan. Puro sila ngayon ng sila ngayon may hawak ng kapangyarihan APRO Committee, budget. Ngayon, camouflage. Sige, lahat ng mag-oobserba. Punta kayo dito, obserbahan nyo. Wala naman kayo makikita dun kahit pumunta kayo. Kasi, yung budget, process na yan, napaka-opaque niyan Kaya nga meron pa sila little committee. Tapos pag hindi nakalusot doon, meron pa silang BICAM committee. Bakit ba si Chis Escudero punta ng punta? Di ba nung nakarang budget hearing, punta siya ng punta doon sa meeting ng budget committee ng House? Bakit siya punta ng punta doon? Anong ginagawa niya doon? Hindi naman niya, meron sigurong binabantayan. Di ba? Dapat siya rin, imbestigahin. Bakit ayaw niya yung impeachment? Baka may inaalagaan din Yang dalawang namumuno sa atin ngayon sa Kongreso, dapat imbestigahin Romualdez. Nakakahiya na corruption ni Romualdez, ni Speaker. Sa totoo lang, bakit ba siya hanggang ngayon Speaker? Dapat palitan na yan Chis Escudero. Bakit nandiyan si Chis? Kasi dahil yung mga supporter ni Sara Duterte, mga Dutertage, doon sa Senado, kinampihan ng ilan, ayan, siya pa rin. Hindi nga pala marunong magpatakbo ng ng sesyon ng Senado. Nakita nyo, yung mga senator judges sila, no? So, in session sila. Nakita nyo ba? Si Rizon Tiveros, meron mga kinaklarifikatory. Yung Joel Villanueva, nakaupo sa mesa. Yung Amy nakatayo. Yung Bato nakatayo. Yung Robin Padilla nakatayo. Senado to In fact, this is not just the Senate under Article 6 of the Constitution. This is the Senate under Article 11. Artikulo 11. The Senate functioning as a senator, as an impeachment court under Article 11. Wala yan sa legislative function ng Senate. Kasi tatlo kami abogado rito, no? Tumatayo kami sa husgado We observe proper decorum in the court. Kasi ang husgado, credible, walang ngipin yan May sheriff yan, pero walang ngipin yan, walang army yan, walang pulis yan The only power of the court is its credibility.
and the respect that is accorded to it. Pag nawala yan, wala nang kwenta husgado eh. Tignan nyo yung impeachment court ng Senate. Yung session nila, di ba? Sabi nung Villanueva, sabi kay Amy, oh, mag-move ka, mag-move ka. Sabihin mo, ganito. Pwede na ba? Pwede na ba? Oh, mag-move ka. Nakaupo siya sa mesa. So is that an impeachment court? Do you think it can really function as an impeachment court? Palengke yun eh. Ngayon, why do I say this in connection with corruption? Pagka ganyan kababastos, at saka walang inoobserbahan, na modicum of decorum, itong ating mga halal na opisyal na ito, you cannot expect them to respect even themselves. Kaya kahit yung korupsyon, pinasok na nila ng todo-todo. As long as naitatago nila yan, hindi kumikibo yung makasamahan. Alam nyo po, nung ako'y nagsilbi sa Kongreso nung araw, this was more than 20 years ago, pinapa-inhibit ko yung chairman ng Defense Committee. At that time, it was Congressman Butch Pichay. I was moving to inhibit him. Alam mo, pagkatapos ng committee hearing, meron akong kaibigan, unfortunately, party list din siya, sabi sa akin, JV, I heard you were moving for the, recusal, inhibition of the chairman of the Defense Committee. Oo, sabi ko, kasi in-interview na siya ng radyo eh. Sinabi niya, walang kasalanan nito mga generals na ganito. Nako, sabi niya, kabago-bago mo sa Kongreso, mali na agad ginagawa mo. Dito sa Kongreso, kailangan pakisamahan. Kailangan pagbibigyan mo. Pagbibigyan mo sila kasi pagbibigyan ka rin nila. So it's an old boys club. You tell me, paano nilang iimbestigahin yung mga samahan nila? Eh si Jesus Escudero kumukuha ng boto dyan. Di ba? Bibigyan pa kaya siya ng boto? Pagka pinayagan niyang maimbestigahan yan? So hindi mangyayari. Magtatakipan sila. That is why this is an exercise in futility kung sila mismo mag-iimbestiga sa mga sarili nila. At maiimbestiga pati yung mga pamilya nila at yung mga best friend nila ng mga kontratista at yung mga alaga nila mga district engineer sa DPWH. Kaya yung tanong mo, sir, kung tama ba yung ginagawa ni Martin Romualdez, ang tama na gawin, mag-resign na lang siya. Bumba na siya dyan. Kasi siya pinaka-corrupt dyan eh. You can quote me on that. Hello. Yeah. Good morning po, Cathy Cruz po from, biglang ganun si Sari, from mga ating katipunan po sa DZXL and tuklasinnatin.net. Kanina po marami po kayo, sa pagbuo nyo po dito sa Artikulo 11, marami po kayong mga nakahanay na mga aktibidad. Gusto ko lang din po itanong kung kasama po ba sa mga naiisip nyo rin po na gawin ay ang pagtulak ng pag-aamienda ng COMELEC mismo. Yung pagtanggap po ng mga tumatakbo po bilang mga mambabatas. Kasi nakita po natin sa kasaysayan po, ang laki po kasi ng yung pong mga tumatakbo ngayon, sila yung mismong mga corrupt na rin na binabanggit po ninyo. So, ngayon po kasi sa batas po ng COMELEC, and tinanong ko na rin po to kay Chairman Garcia dati, sabi ko, bakit po hindi nyo binabantayan din yung mga tumatakbo na sangkot sa illegal drugs o napatunayan o may mga issue tungkol sa mga illegal drugs. Bukod po doon, yung iba po, nakita naman natin na napatunayang sila ay may mga sala pero nakatakbo pa rin. So, hindi raw niya, ang sabi po niya is, basta ikaw ay Pilipino at ganito ang edad mo, pwede kang tumakbo sa ganitong So, ano po ang naiisip niyong gawin para po siguraduhin na sa mga susunod na halalan ay, sabi nga natin, ma-filter na sa COMELEC pa lang para yung ihaharap sa mga tao sa panahon ng eleksyon ay dekalidad at memoral? Well, unang-una kasi yung nakalagay sa ating saligang batas, yung requirements lang, no? Registered voter, appropriate age, able to read and write, ano yung pang-apat?
resident. Oh. Yun yung mahirap sa ating saligang batas. Kung gagawa tayo ng panibagong requirements, kailangan i-amend yan. So, tingin ko yun yung sinabi ni Commissioner Garcia. Ngayon, ang kailangan tignan, at ito'y importanteng pag-aralan na ng mga nasa Senado at Kongreso ngayon, ay yung pag-amyenda ng Omnibus Election Code. And the Omnibus Election Code is, if my memory serves me right, is even older than the 1987 Constitution. So, kailangan na balikan na yan. Pangalawa, yung usapin tungkol sa party list reform, no? Importante rin yan. At si Congresswoman Laila de Lima is going to look into this, no? Amending the party list law para bumalik uli sa nakasaad sa ating saligang batas na kailangan marginalized sector lamang ang nakatakbo sa party list elections. So yun po yung mga gusto namin na isulong, no? Hopefully this can be done within the 20th Congress, pero alam namin anytime we touch on the party list law, no, kung walang tulong ng mamamayan, merong mga congressman na tututol dyan dahil nakikinabang sila sa party list law ngayon. Sir, siguro input na lang siguro to, hindi lang basta question. Kasi nakikita naman po natin kung gaano kalalim ang korupsyon sa lahat ng sangay po ng ating pamahalaan. At in fact, ang serbisyo publiko po natin parang naisa sa isang tabi at ang kaisipan lahat, sa dami ko na pong natanong ng mga government official, laging ang iniisip nila ay parang kumpanya na rin na ROI. Yung hindi na, kumbaga sayang yung mga pondo raw na ano, pero obviously ninanakaw naman nila. At masama, ang pinaka-worst is wala talagang proyekto, yung mga ghost projects nila. Pero ang maganda po rin sigurong tignan dito ay yung mga ibang mga tumatakbo po ay kumbaga hindi lang naman po sila may mga issues sa mga illegal drugs o sa mga pagnanakaw. May mga, yung gumagawa rin po kasi yung iba dyan ng mga batas na hindi nakasalig dun sa interes ng taong bayan. Like for example, posibleng sila, hindi posible, kundi nakikita po natin na sila mismo ay kaalyado ng mga oligarko. Diba? Kasi yun yung mga sumusuporta sa kanila during their campaign. Kaya ang mga batas na ginagawa nila ay pumapabor hindi sa taong bayan. Like example, yung ating mga public utilities. Ang mahal-mahal ng kuryente tubig natin ngayon. At marami pang iba. Pero meron ba tayong mga politiko na nirespeto man lang nila yung ating kahirapan? O ginawan ba nila ng paraan na ibsan yung kahirapan? Lahat po ng mga ginagawa po ngayon na nakikita po natin ay parang band-aid solution o pakitang tao. Di po ba? Mag-raklak. Tama naman na ayusin yung COMELEC, ayusin. Pero ang pinakamalaki na dapat ayusin sa COMELEC ay yung paglalagay ng batas talaga, hindi COMELEC, kung sa eleksyon. Dapat yung political dynasty talaga na nandun na sa Constitution, nasa Constitution na pinagbabawal, ay dapat magkaroon na yan ng batas. Ang problema natin, napakatagal na yan, hindi gagawa ng batas dahil sila lahat ay mga dynasty na rin. Halos 70% ng mga congressmen ay dynasty. 80% halos ng senador ay dynasty. Kaya hindi nila gagawin. Kaya dapat talagang people's initiative ang isang posible. Pero yun ang dapat. Dapat alisin ang political dynasty dito sa bansa. Dahil anumang debate natin, anumang mga suggestion natin dito sa
klase ng gobyerno meron tayo ngayon na puro dynasty? Wala yan, hindi tayo papakinggan yan. Gagawa ng maraming mga panukala, gagawa ng maraming batas, isang tambak na batas na, ilang grupo na ang binuo para mag-imbestiga, hindi natapos ang korupsyon sa ating bansa. Ang dami nang nawagan. Kung walang korap, walang mahirap, wala rin naman eh. Nagkaroon ng 1 million people march nung panahon ni Noynoy. Lahat akusado. At ang sinasabi ko nga, dynasty. Ang problema dahil yung dynasty, walang ibang intensyon niya, kundi ang magpayaman, magnakaw, at hanggat sila ang popwesto, babalik at babalik. Ngayon, sa 2025, ngayon 2026 budget, tingin ko kahit na hindi tayo magbantay, magiging matino kumpara sa 2025 budget, ang 2026 budget. Bakit? Kasi niratsyada natin ng batikos ang 2025 budget dahil sa dami ng insertion. Tapos pumutok pa itong flood control project. Kaya ito, tingin ko ang 2026 budget magiging mas matino to. Pero ang 2027 at ang 2028, dahil mag-e-eleksyon, yan na naman, babalik at babalik. Hanggat dynasty ang nakapwesto na puro mga magnanakaw, hindi mangyayari ang pagkakaroon ng isang matinong gobyerno na maglilingkod sa taong bayan, kundi paglilingkuran yan ay ang mga oligarch na mga kasabwat nila. Yun ang paglilingkuran yan. Kaya ang dapat talaga makialam ang taong bayan. Sumali sa krusadang ito ng paglaban sa korupsyon. Baka dito natin pwedeng simulan, nabuksan na natin ang kaisipan ng ating mga mamayan at ng gobyerno para sa pagpapalit ng isang matinong gobyerno sa 2028. Yun lang. Good morning po, Miss Marley po na Bridgestock. Kahit po sino sa inyo. Ang slogan po natin ay Artikulo 11. Ang ask ko lang po, ano po ba ang konkretong plano natin at paano po ba natin to mabibigyan ng aksyon? Pangalawa po, yung sa isinampol natin na isang public official na nasa casino, meron po ba tayong mga datos na para maibigay ninyo sa media yung datos ng mga corrupt officer at yun lang po. At sila ba ay meron bang political will? Salamat po. Nagsagawa na po tayo ng network. Ako yan, ibig sa akin, init na ako. Yan, oo. Dahil nung pagkatapos ng kwentuhan namin, tayo po ay nagtrabaho na. So, 77 po na mga cities, meron na po tayong mga nakaano doon na magiging, sabi nga ho namin, mata at tenga. So, ibig sabihin, sila po yung nalarga, titignan po nila doon sa bawat city na yan, ano-ano po yung mga projects. Uunahin mo muna natin yung flood control. So, yung mga flood control projects, re-reviewin po nila yan, pupunta po sila doon sa physical, kung saan po allegedly nandun po yun, and then they will document, and then they will get information. So, mananaliksik po sila. Kaya nga po kami nagpa-press kung kasi balak ko sana na i-widen ho natin yung network. Baka pwede ho tayo mismo, lalo na yung mga mamamahayag na may mga alam, ipunta lang ho sa amin yung data para maipunta natin sa isang lugar at makita ng sambayanan. Kasi yun po yung hindi nangyayari ngayon, di ba? May sumbungan po ang palasyo, tama ho ba? Meron silang website. Pero hindi ho natin makita. So, ang balak ho namin, ilalagay ho natin sa website yon yung mga datos na yon, 10 ng mga larawan. Para makita natin kung sino yung sinasabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na guni-guni at yung hindi naman guni-guni. Okay po? So, yan, malinaw. So, kaya nga ini-encourage namin ng taong bayan na mismo ang kumuha ng mga data at ipasa po doon sa mag-member ho kayo sa amin, mag-subscribe kayo para kayo na po yung dire-diretsong
mag-upload ng mga data na yon. Ikalawa, tayo po ba ay kontento na sa shaming? Obviously, hindi. Kaya nga po, isang magiging sandata po ng Artikulo 11 ay yung pagsasampa ng kaso. Para may dulo, di ba? Makita natin yung dulo. Kasi ang dami na ho natin sinasabi dito, matagal na yung corruption, etc. Pero ilan ho ba ang nakulong? So hopefully, itong mga data na ito may punta sa kaso at mga batikang abogado naman po yung ating namumuno dito sa Artikulo 11, makapagsampa po tayo ng kaso sa kanila. No? At meron po tayong good news, marami na gustong mag-whistleblow din. Sa mga susunod na press con namin, titiyakin ho namin na malinis muna yung mag-whistleblow, ipe-present po namin sa inyo yung mga mag-whistleblow na ito. Para tapusan na kung gera-gera, di ba? Kasi ako 54 years old out, marami akong anak. So, ayoko na sanang pasanin pa ng anak ko at ng apo ko yung mga ganitong problema. Di ba? At sana ganun din yung nasa inyo. So, doon ho sasabi na, ano yung pangalawang question? Ano po? Oo. Marami ho nagbibigay ho sa amin ngayon ng mga photo kasi marami ho meron akong isang malaking organisasyon na marami hong miyembro sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Sila po ang napakiusapan natin at yung karamihan sa kanila, mga staff din itong mga korap-korap na ito. So, nakumbinsin natin sa kanila na panahon para sila po naman ay magsilbi sa taong bayan. So, ito pong mga to, di ko kami natatakot dyan dahil sanay sa rumble itong mga to. So, pinangangatawan na ho namin. Kasi kung gera tayo para matapos na, di ba? At makita natin itong mga, alam nyo, yung mga malalaking politiko na yan, tao din yan. Di ba? At kaya sila nagiging malaki dahil doon sa network nila. Tama ho ba? Ngayon, kapag ang network nila, tanggalin natin, lusawin natin yung network ng mga yan, ng support, ano lang sila? Di ba katulad din natin, na kumakain ng bigas araw-araw, di ba? Akanin pala yun, di bigas. Di ba? Pupunta rin sila sa CR, di ba? So anong pagkakaiba nila sa atin? Pero tayo, kung magsasama-sama tayo, tulad ng sinabi nga ni Attorney JB kanina, Attorney Luke, Kiliodi, at si Attorney Erin, kapag kasama-sama tayo, mas malakas tayo kaysa sa kanila. Di ba po? So kayang-kaya na, tama yung sinabi ni Architect Jun Palafox dun sa agenda, na ang katiwalian, masusugpo lang yan, una kapag in-expose mo. Kaya nga pinakita namin na may capability tayo na mag-expose. Na kahit pumunta sila casino, hospital, etc., may mamamayan doon na magsusumbong sa atin, kukuha ng larawan, at ipupunta sa social media. Kaya nga napakalagang sandata. Yun palang tagumpay na sa atin yun eh. Di ba? Kasi makikita ng mga kapitbahay niya, ng mga relatives niyan, kung gaano sila kasama. So, yun palang tagumpay na. Mas lalong tagumpay kapag nagsampa tayo ng kaso sa kanila at nakita natin sila sa kulungan mismo. Yan po yung dulo nito. At kaya ho kami nagaganito para mismo, ang Pangulo mismo, ang eksekutibo, sumama rin. Kasi sabi nga ni Atty. Lu kanina, dapat ombudsman lang nag-aanin dito. Tama. Kasi sa batas sa ombudsman, meron nung katungkulan ng ombudsman na magtayo ng isang people's network din eh. So sa legal legal po itong gagawin natin. So sana sumama ho kayo, tapusin na natin to, di ba? Nakakabwisit na eh. Hindi na nakakabwisit, nakakasuka. Di ba? Magtatrabaho ka ng matino, bibigay ka ng buwis sa gobyerno, tapos yung pera mo, nanakawin na pag bibili ng Lincoln, di ba? Bibili ng 47 imported na sasakyan,
Samantalang milyon-milyon ang walang ano, di ba? Walang makain at sa atin namamasahe. Hindi ba ho kagalit-galit yun? But anyway, i-turn ho natin yung galit into a movement. Yun po yung kung bakit umusbong yung Artikulo 11. Para ho sa mas malinaw pa, tignan niyo ho yung column ni Siegfried Mison ngayon sa Business Mirror. Meron ho siyang Artikulo 11 doon. Ang panawagan ho natin, tama na yung onsehan. Ipaglaban ang mamamayan. Tama na yung onsehan. Ayun. Oh, okay na. Hello po, Agatha Okay Gregorio po from... Marami pa ho tayong photo. Huwag kayong mag-alala. Ang dami nagpapadala. Nakakonsensya na kasi. Hello po, may question Hello, lang Mike po. Tess. Ano po? Wala ho kaming hierarchy. Puro kami magkakaibigan eh. Wala pa ho kami anuhan na leader eh. Opo. Pasensya na ho. Hello po, Wala ho talagang hierarchy, sa totoo. may question lang Opo. po. Hello po, Agatha Gregorio po from ABS-CBN News. Opo. Nabanggit niyo po, Attorney JV, si Mayor Magalong nga po. Yes. So yung critique lang po kasi ng House lawmakers dun sa statements niya ay sana raw po mag-name siya ng names para hindi raw po lahat nadadamay. So would you also challenge Mayor Magalong to name names nga Not po? yet. Not yet. It's not timely. Kasi si Mayor Magalong ngayon, nasa media pa lang. Di ba? He is a public official eh. They have to understand that. He is subject to the provisions of the Code of Ethics. Di ba? And standards of public officers. So hindi niya pwede gawin yun. Pero pagka nasa investigasyon na siya, I think he will. So the congressmen are going ahead of themselves. They're going ahead of themselves. China-challenge nila si Mayor Magalong, ay magsabi ka na ng mga pangalan. Huwag sila magmadali, baka mabanggit sila. Di ba? Be careful what you wish for. Yan ang mga kailangan natin sabihin sa mga congressman na yan. Oh. Yung pinakamaingay dyan, the lady protests too much. Di ba? Oh. Huwag silang masyado maingay. Hintayin nila. Pag lumabas na yung mga pangalan la, lahat naman yan sasabihin, wala akong kasalanan. Patunayan nyo, wala akong kasalanan. Ganun naman yan eh. So I will not advise Mayor Benji Magalong should do exactly what he's trying to do now. Okay? Expose the shenanigans of the legislative branch of Congress, both houses. And eventually, maybe, if he will be given the privilege of being part of the investigating committee, sinabi naman niya he is ready eh. Di ba? Then maybe that time, he will name names. And woe upon those who are named. Kasi sigurado mga guilty yan. May ebidensya yan. Sir, good morning. Good morning po. Ricky, okay na. A follow-up question Ha? lang po, sorry po. Yes po. Regarding lang po yung independent commission po na nabanggit po on flood control projects nga po. Kasi nasabi po ng palasyo na ang DepDev ang na-assign po for this. Hindi po sufficient iyon. Yun po ba? Kasi nasabi po ng palasyo na ang DepDev daw po ang magli-lead ng flood control project anomalies investigation po. So hindi po sapat para sa inyo What po. office again? What office? DepDev po. Department of Economy Planning and Development, formerly NEDA po. Sila raw po ang, at Meron bang the lead, ganon? sabi po ng palasyo. Dati pong NEDA, sir. Aneda? Yes. So, kailangan pa rin po ng independent commission. Oh yes, of course. Kasi, what is that NEDA DepNet? Anong pangalan niya? Oh, yun. Hindi man lang kilalang tao yan eh. How can they be credible, di ba? How can they? What are these? Mga policy wonks, mga academics. Do they even have their feet on the ground? Nasubukan na ba nilang halimbawa mapunta sa isang strike o mapunta sa isang yung shanty house ng isang mahirap natin na informal settler? Natikman na ba nila yun? They only work with figures eh. Di ba? O ganito, GDP. O ganito, ganyan. Ganito ang ano natin, mga numbers natin. They crunch numbers. But have they really been exposed to the real life of the Filipino? So hindi yan. It won't cut.
Ang kailangan natin, honest to goodness, citizens investigating commission headed by the most credible Filipinos that we can find. Okay po. Sir, good morning po. Philip po. Ang gusto ko lang hong itanong, kagaya ni Sir Luke, sila Sir Lodi, medyo meron kaming common person na kaibigan eh. Ilang people's initiative na po ang nangyari sa atin, ilang people's power na ang nangyari sa atin. By the end of the day, walang nagbago. Kung sino pa yung tinulungan natin, sila din bandang huli din pinakukulong natin. So ano po ngayon ang, kung mag-people initiative na naman tayo na naman ang maiiwan sa kabilang dulo eh. Ilang beses na ho bang kinampihan ng Malacanang o yung mga umupo sa Malacanang ang labor sector? Hanggang ngayon, nasa kabilang dulo pa rin. We have to keep trying. We must never give up. Sir, yun nga po eh. But by trying po, ano po kaya ang magandang approach? Kasi meron na tayong people's power. Ano pang naiisip natin magandang approach as this moment, lalo na ngayon na talamak na at talagang sobra-sobra nang nakasubaso ang bansa natin? Kanina pa po sinasabi nitong lahat, kami, na dapat yung participation ng mga mamayan ang ating mas panghawakan. Huwag deb-deb. Huwag ganon. Kundi yung yung kilusan ng mamayan. Tapos kung try tayo, walang mangyayari kung nagtatry tayo sa ilalim ng dynasty. Ulitin ko nga, pagka dynasty, para tayong nakikiusap sa pader. Ang kailangan natin, baguhin talaga yung klase ng gobyerno na meron tayo. Dahil tama kayo eh, ilang beses na natin nagkaroon na ng investigasyon, ilan ang presidente at administrasyon na nangako na wawakasan ang corruption, your days are numbered, kung ano mga termino ang ginagamit para makumbinsi ang taong bayan, nawawakasan. Walang nangyayari dahil ang mga nagsasalita at ang napupwesto ay puro mga dynasty na puro mga magnanakaw. Likas sa dynasty ang pagnanakaw dahil sa pagpapayaman. Yun po yung dapat na direksyon. Pero siyempre, bago yan, dahil 2028 pa naman ang eleksyon at saka 2034, ay ngayon, dapat talaga magkaroon ng good, honest to goodness na investigation. At para mangyari yon, kailangan independent investigating body na komposisyon ng mga kinatawan ng ating mga mamayan. At hindi ang mga congressman at mga senador ang mag-iimbestiga na sila naman ay puro mga akusado rin. Yun ang ating dapat gawin. With that, maraming salamat Salamat po. po, May salamat, konting salamat. photo-op lang.